Daragsana naman ang mga biyahero sa mga paliparan lalo't parating na ang summer. Pero pinangangambahan ng ilan ang posibleng pagtaas ng presyo ng flight tickets dulot ng mataas na presyo ng langis. Ang ilang solusyon na inilalatag ng Transportation Department sa agenda report ni Ched Gatchalian. Kalagitnaan pa lang ng Marso pero kinakabahan na ang ilan nagpaplanong bumiyahe ngayong summer. Nagbabala na kasi ang Air Carriers Association of the Philippines o ACAP na posibleng tumaas ang airfare dahil sa pagsirit ng presyo ng jet fuel, ang pinakamalaking operating cost ng mga airline. Bunsod pa rin ito ng krisis sa Middle East. Isa na sa mga biherong ito, ang proud DIY traveler na si Micah. Thailand sana ang destination niya ngayong summer. Magmamahal yung ticket, eventually yung transportation papuntang airport magmamahal. Tapos hindi lang naman dito kasi sa Pilipinas yung apektado. So pagdating ko doon sa bansa na balak ko puntahan, magmamahal din yon syempre. Ang auditor sa Mandaluyong naman ni Irene, may barkada goal sana to travel this summer. Pero baka i-cancel daw muna nila ito. Sana namin mag-get ng mga kaibigan ko this summer. And kung unti-unti na natin mararamdaman ng pagdalaw ng presyo ng gas through public transportations, I think most probably it will also take effect on the prices of plane tickets. Balak naman ng electric vehicle engineer na si Iggy na baguhin ang diskarte sa kanyang biyahe patungong Taiwan. May mga itinerary na hindi na mapupuntahan kasi definitely hindi lang ticket ng eroplano yung magmamahal din yung local transport doon, saka yung mga bilihin at hotel. Effect nito sa amin, syempre definitely mas kaunti yung pasalubong na maiuwi. Nakipagpulong na si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa aviation officials para sa mga posibleng gawin para ma-stabilize ang pasahe. Sabi ni Lopez, halos nasa $190 per barrel na ang jet fuel ngayon. Hiniling na rin daw ng airlines na gawing 15 days na lang ang 30 days sa pagkukompute ng fuel surcharge. Wala namang problema ang DOTR at Civil Aeronautics Board dito. Kinausap na rin daw ng DOTR ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bawasan ng passenger service charge at navigation fees. Isa rin daw itong paraan para ma-stabilize ang airfare kahit patuloy ang dagdag presyo sa langis. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.